Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kasama ni Christine sa isang table ang mga magulang ni Jericho. Hindi siya komportable dahil nararamdaman niyang pagtingin-tingin sa kanya ng ama at ina ni Jericho. Nahihiya naman siyang tumingin. Hindi niya inaasahan na matatanggap siya kaagad. Napapangiti na lang siya habang kumakain. Alam niyang gusto ng mga magulang ni Jericho na magkaapo na sila dahil kitang-kita niya kung paanong natutuwa ang mga ito sa mga pamangkin ni Jericho. Love, gusto mo ba ng shrimp? Ipagbabalat kita. Wika ni Jericho sa kanya. Tumango na lang si Christine. Tinignan niya si Jericho na ginamit ng mga kamay nito para magbalat ng mga hipon. Ang mga nababalatan na nito ay nilalagay niya naman sa pinggan ni Christine. Masasabi niyang maswerte siya kay Jericho dahil talagang hindi siya pinapabayaan nito kahit saan sila magpunta. Siya nga pala iha, nasa ng mga magulang mo? Tanong ni Amelia, napapatingin na lang si Jericho sa kanyang ina dahil kung ano-anong tinatanong nito. Nasa kondo ko po si mommy. Ang daddy at kuya ko naman po magkasama sa bahay. Sagot ni Christine. Nihiya siyang malaman ng mga magulang ni Jericho ang kalagayan ng pamilya niya at kung anong uring tao ang daddy at ang kuya niya. Kung hindi mo naman mamasamain ang itatanong ko, hiwalay na ba sila? Kuryosong tanong ni Amelia. Napapalunok na lang si Christine. That's enough, mom. Stop questioning her. Pagsusuway ni Jericho sa kanyang ina, nahiya naman si Christine kaya niyuko niyang ulo niya. Pasensya ka na, iha. Do I make you uncomfortable? I'm sorry about that. Hinging paumanhin naman ni Amelia. Inangat ni Christine ang paningin niya sa kanyang initian si Amelia. Ayos lang po. Pasensya na po kung may mga tanong kayo na hindi ko nasasagot pero hindi naman po hiwalay yung mga magulang ko. Nagkakaroon din po ng problema ang pamilya namin. No, don't say sorry. Sa mga tanong ko mukhang lumalabas na hinuhusgahan kita. Pero hindi yun ganun. Tumango na lang si Christine sa kabahagyang ngumiti. Kanya-kanya na ng mundong mga bisita habang kumakain. Napansin ni Christine na tapos nang kumain si Carmela at gising pa naman si Kyron. Pwede ba tayong magpa-picture kay Kyron? Mahinang saad ni Christine kay Jericho. Tumango naman si Jericho saka tumayo. Hinawakan niya na si Christine sa kamay nito saka sila sabay na naglakad papunta kay Kyron. Christine, kumain ka na ba? Hindi na kita maasikaso. Wika ni Carmela na makita niya si Christine. Okay lang, wag mo akong alalahanin. Pwede ba naming hiramin si Kyron? Picture lang kami. Nakangiti niyang saad. Tumango naman si Carmela. Oo naman, walang problema. Sagot niya sa kanya pinahiram si Kyron. Inilabas na ni Jericho ang phone niya sa kanya kinuha na ng picture si Christine at Kyron. Tumabi ka na kay Christine. Ako nang kukuha ng picture niyo. Pag-volunteer naman ni Carmela sa kanya kinuha ang phone ni Jericho. Tumabi naman si Jericho kay Christine. Nakangisi namang nakatingin si Tyler sa pinsan niya. Siya bang girlfriend ni Jericho ngayon? Tanong ni Anton, ang kaibigan ni Tyler. Tumango naman si Tyler saka siya sumimsim ng hawak-hawak niyang wine. Ayos ang gaganda talaga ng standard niyong magpinsan. Saan niyo naman niya nakilala? Business partner niyo ba? Kuryoso pang tanong ni Anton. Hindi, doktor si Christine. Nakilala niya sa ospital kung saan na-confine si Kyron noon. Sagot ni Tyler. Nagtawa na naman si Anton at Martin. Ayos nagkaroon ng love life ang pinsan mo nang dahil sa anak mo. Ani ni Anton. Natatawa na lang din si Tyler pero masaya siya para sa pinsan niya. Hindi na siya kakabahan ngayon na baka posibleng agawin ni Jericho sa kanya si Carmela. Alam niya na may nararamdaman sa Jericho noon para sa asawa niya. Nang matapos silang mag-take ng picture, binalik na rin kaagad ni Christine si Kyron kay Carmela. Bakit kasi hindi pa kayo gumawa ng inyo? Pangasar ni Tyler kay Jericho. Nang lapitan niya ito, masyado pang mabilis. Wala pa kami 1 taon ni Christine. Sagot ni Jericho. Napapakunot naman ng noo si Tyler. Kailangan pa bang umabot na muna kayo ng 1 taon bago magpakasal? Yun ba na ang rules ngayon? Kung mahal nyo naman ng isa't isa, bakit kailangan patagalin pa? Saad pa ni Tyler. Naririnig naman ni Christine ang pinag-uusapan nila pero kunwaring nakafocus ang atensyon niya kay Kyron. Ganun na lang ba talaga kagusto ng pamilya ni Jericho na may kasal na ito at magkaroon ng anak? Bigla namang na-pressure si Christine. Alam niya namang hindi siya minamadali ni Jericho. Pero nakaramdam siya ng pressure mula sa pamilya ni Jericho. Alam niya nagbibiro lang ang mga to pero tila bang mga biro ng mga to ay totoo na rin. Pag mo na silang pansinin, asaran na lang talaga nila yan. Wika ni Carmela. Tipid lang naman nang umiti si Christine. Pansin niyang malaki ng kambal at kung magkaedad lang si Tyler at Jericho, ibig sabihin,
Maaga silang nagkaanak? High school lover ba kayo ni Sir Tyler? Kuryosong tanong ni Christine. Napangiti naman ito dahil alam niyang curious ang dalaga sa kanila. Hindi, kung nagtataka kung bakit malalaki ng kambal namin. Nangyari ang lahat dahil sa isang gabi lang. Hindi namin kilala ni Tyler ang isa't isa nung may nangyari sa amin. Mabilis ako umalis nang magising ako. Hindi ko alam kung sinong ama ng mga anak ko. Ikinasal kami ni Tyler dahil sa kasunduan. Contract marriage. It's a long story but to make story short, nalaman ko si Tyler ang ama ng kambal ko. Dahil kay Jericho, bahagya pang natawa si Carmela na maalala niya nangyari kung paano niya nalaman. Hindi niya akalain na malaking tulong ang nagawa ni Jericho nung sinubukang siraan ni Jericho si Tyler, pero nang dahil doon, nalaman nila na si Tyler ang ama ng kambal niya. Naguguluhan naman si Christine. Pero tila ba naka-curious sa story ni Tyler at Carmela. Nag-imbestiga sa Jericho tungkol sa inyo? Tanong pa ni Christine. Ganun na nga siguro, kung aalamin mo pang totoong nangyari. Malalaman mo mas gugustuhin mo na lang ang new version ni Jericho ngayon. Ang laki ng pinagbago niya. Tinignan ni Christine si Jericho na nakikipagbiruan pa rin kay Tyler at sa dalawang lalaking kasama ni Tyler. Kung hindi mo mamasamain niya itatanong ko, napansin ko lang kasi nung nasa ospital pa kayo. Nagkagusto ba si Jericho sa'yo? Are you aware about that? Napaseryoso si Christine sa kanya iniwas ang paningin niya. Alam niyang nararamdaman ni Jericho para kay Carmela pero alam niyang lumipas na yon. Huwag mo nang isipin yon. Alam kong mahal ka ni Jericho at sana hindi ako maging dahilan ng pag-aaway niyo. Dahil kung ano man ang nangyari sa nakaraan, lumipas na yon. Ngumiti naman si Christine. Wala naman siyang nararamdamang selos dahil hindi niya naman masisisi si Jericho at Tyler kung parehong nagkagustong mga to kay Carmela. Don't worry, I'm just curious pero hindi ako ganun kababaw na mag-isip para palakihin pa yon. You're beautiful, Carmela. Hindi na ako magtataka kung maraming lalaking nahumaling sa'yo. Nakangiting wika ni Christine. Ngumiti lang din si Carmela. Remember this, Christine. Ang mga festejo, iba silang magmahal. Kung titignan mo sila sa pang-anyong panlabas, para silang walang kahinaan. Pero oras na magmahal sila, ang babaeng mahal nilang kahinaan nila. They will do everything for their woman. Akala mo hindi sila mababasag pero oras na nagmahal sila at nasaktan sila, mababasag din sila gaya ng mga malalaking bato. Kapag sinaktan ka ni Jericho at naisipan niyang lokohin ka, hindi mo kailangan magiganti dahil siya mismo magsisisi sa ginawa niya. Alam ko namang hindi ka niya lolokohin pero in case lang naman na gawin niya. Nakangiting wika ni Carmela. Tumango na lang si Christine nang may tumawag kay Carmela ay nag-excuse nito kay Christine. Napapatitig na lang si Christine kay Carmela. Sa itsura ni Carmela ay tila ba hindi man lang ito na-stress kahit na may pinagdadaanan ng pamilya nila. Magaling lang siguro siya magdala ng stress at problema. Mahinang usal ni Christine pero napapangiti rin kapag naiisip niya na may nasasandalan si Carmela. Nakikita niya naman kung gaano kamahal ni Tyler si Carmela. Bigla tuloy siyang na-curious sa love story ng mag-asawa dahil sino mag-aakala na ikinasal sila dahil sa kasunduan pero may mga anak pala sila. Tinignan ni Christine sa Jericho na busy pang nakikipag-usap kay Tyler, Anton at Martin. Napapaisip si Christine kung paanong nalaman ni Jericho na si Tyler ang ama ng kambal ni Carmela. Gusto niya sanang malaman pero ayaw niya namang magmukhang tsismosa at nangingialam sa buhay ng iba. Anong klaseng tao ba si Jericho noon para mas gustuhin nila ang new version niya? Kuryosong wika ni Christine saka siya napapailing na makita ni Jericho na wala nang kasama si Christine ay nagpaalam na siya sa tatlo niyang kausap para lapitan ang girlfriend niya. Love, okay ka lang? Tanong ni Jericho sa kanya. Oo, I'm fine. Okay lang naman ako dito. You can talk with them. Umiding naman si Jericho dahil hindi niya kayang iwan na mag-isang girlfriend niya. Lalo na't siya lang naman ang close nito. Hindi na, puro lang din naman sila kalokohan. Gusto mo ba ng dessert? Ipagkukuha kita. Umiling si Christine. Busog pa ako, kumain na rin ako ng dessert kanina. Sagot niya na ikinatango na lang ni Jericho. Nagstay pa sila sa event hanggang sa unti-unti nang umalis sa mga bisita. Sila na lang ulit ang naiwan. Nasaan na ba si Carmela? Magpapaalam sana ako sa kanya na uuwi na ako. Ihatid mo na rin ako, ani ni Christine. Kanina pa niya hinahanap si Carmela pero mukhang wala nito sa hardin. Nahihiya naman siyang pumasok sa loob ng bahay. Ayaw niya mag-feel at home. Nasa loob na't baka binibihisan niya na si Kyron para matulog. Ang sabi ni Lolo, dito ka na rin kumain ng dinner para kompleto tayo magkakaharap sa pagkainan. Seryosong napatingin si Christine kay Jericho. Ang chairman? Tanong niya, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Paano kung hindi siya matanggap ng pinakamatandang festejo?
Narinig niya ng tungkol kay Sherman Festejo at nabalitaan niya na mahigpit talaga ito. Oo, takot ka sa kanya. Nangasar na tanong ni Jericho. Sinamaan niya siya na Christine ang tingin. Anong klaseng tao nga bang lolo niyo? Hindi na rin napigil ang tanong ni Christine. Gusto niya lang na sana umuwi pero nahiya naman siyang tanggihan ng chairman. Paano kung isipin ito na masyado naman siyang pa-VIP? Napapaisip naman si Jericho. Napangisi na lang siya na may maisip siya. Tumikim siya sa kakunwaring sa seryoso. Ang chairman? Kung hindi mo pa naririnig ang tunay na pagkatao ng chairman, siya yung tao na hindi mo gugustuhin kalabanin. Tingin pa lang manginginig ka na at sa isang pagkakamali mo lang, tumatagos na sa kaluluwa mong mga tingin niya. Mahilig siyang alamin ang background ng isang tao dahil gusto niyang makasigurong malinis ang background mo. Gusto niyang mapagkakatiwala ng taong papasok sa buhay niya. Sagot ni Jericho na lalo namang kinakabahan ni Christine. Palihim na lang na nagpapangisi si Jericho dahil kitang-kita niya sa mukha ng girlfriend niya na gusto na nitong umuwi. Love, pwede bang ihatid mo na ako? Sabihin mo na lang sa kanila na hindi magandang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya. Gustong tumawa ni Jericho pero mas gusto niyang dagdagan ng kaba na nararamdaman ng girlfriend niya. Unti-unti na ring dumidilim ang kalangitan kaya binuksan ng lahat ng ilaw sa paligid ng mansyon. Sir Jericho, pinapatawag na po kayo ni Chairman sa loob. Isama mo raw ang girlfriend mo. Agawatan siya naman ng isang katulong sa kanila. Tinignan ni Christine si Jericho na nanlalaki ang mga mata. Nagdadalawang isip kung sasama siya sa loob o kung tatakas na lang siya para makauwi. Narinig mo yung sinabi ng katulong? Pumasok na tayo, saad ni Jericho. Sa kanya hinawakan sa kamay si Christine. Napapapikit na lang si Christine. Mabagal ang bawat hakbang niya dahil gusto niya na talagang umuwi. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Christine. Wala na siyang magagawa kung hindi ang sumama sa dinner ng mga festejo dahil nasa loob na siya ng bahay. Pakihanda ng dinner. Utos ni Tyler sa mga katulong nila. Sumunod naman kagad ang mga ito. Christine, mabutit nandito ka pa. Akala ko umalis ka na. Dito ka na mag-dinner dahil kompleto tayong lahat. Nakangiting wika ni Carmela na pababa ng hagdan. Tipid nang ngumiti si Christine pero abot ng kaba niya. Lahat ng festejo ay nandito? Paano ko makakakain ng maayos nito? Usal ni Christine sa isip niya. Nilapit ni Jericho ang labi niya sa tenga ni Christine para bumulong dito. Love, tibok ba yan ang puso mong naririnig ko? Nangaasar namang wika ni Jericho. Muli nalaki ang mga mata ni Christine. Naririnig mo? Tanong niya. Tumango naman si Jericho kaya napapalunok na lang si Christine. Pigil naman ang tawa ni Jericho. Hindi umaalis si Christine sa tabi ni Jericho dahil para bang pinapaso ng puwet niya kapag naiiwan siyang mag-isa. Mayamang pamilyang mga festejo kaya hindi niya alam kung bilong ba siya sa kanila. May kaya naman ang pamilya nila pero hindi kagaya ng mga festejo. Tahimik lang si Christine habang nag-uusap ang pamilya ni Jericho. Kompleto na silang lahat sa hapagkainan. Napatingin si Christine sa mga anak ni Carmela. Napapangiti na lang siya dahil alagang-alaga ni Tyler ang kambal. Habang si Carmela kumakain na. Napapaisip siya kung katulad din ba ni Tyler si Jericho, kung pareho ba silang mahilig din sa bata. Iha, bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Chairman kay Christine pero hindi lumingon si Christine dahil hindi niya naman na siyang kinakausap. Kinalabit ni Jericho si Christine kaya nilingon siya ni Christine. Bakit? Mahina niyang tanong na si Jericho lang nakarinig ng boses niya. Tinatanong ka ni Chairman, bahagyang lumaki ang mga mata ni Christine sa kasya. Dahan-dahan na tinignan ng matandang festejo. Napalunok siya at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit po? Tila bata niyang tanong, natatakot siya dahil seryoso ang Chairman. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong niya. Tinignan ni Christine ang pinggan na nasa tapat niya na hindi niya alam na may ibinigay na pala si Jericho sa kanya. Kakain na rin po ako, Chairman. Magalang niyang sagot. Ikaw ba ang girlfriend ni Jericho? Kumustang status ng relasyon ninyo? Opo, okay naman po kami, Chairman. Hindi niya alam kung paano niya babasa sasagutin ng Chairman. Feel at home ka lang, Iha. You don't need to be afraid. Hindi naman kami kumakain ng mga tao dito. Pagbibiro ng Chairman. Bahagya lang namang ngumiti si Christine dahil nahihiya pa rin siya. Love, huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Pamilya ko sila. Ani ni Jericho. Tumango si Christine, hindi niya magawang makipag-eye to eye. Kahit isa sa pamilya ni Jericho. Dalasan mong bumisita dito para naman mawala ng hiya mo sa amin. Ano nga palang trabaho mo? Napalunok si Christine. Ito na bang parting huhusgahan ng pinagmulan niyang pamilya? Dito na ba magiging seryosong chairman kapag hindi nito nagustuhan ng profession niya? I'm a doctor, Chairman. Pedia cardio po.
Napayuko na rin siyang sagot. Pakiramdam niya matutuyo ng lalamunan niya. Nasa kanyang atensyon ng lahat kaya hindi siya mapakali. Nilalaro niyang mga daliri niya sa ilalim ng mesa. You're a doctor? Really? Pagkumpirma ng chairman. Tumango na lang si Christine bilang sagot. Hindi ko akalain na matinik pala pagdating sa babae itong si Jericho. Nice profession, iha. So, you do a surgery too? Like open heart? Isa siya sa mga doktor ni Cairo noon sa ospital. Singit ni Tyler na ikinagulat ng chairman. Oh really? Nice to meet you, iha. Thank you for taking care of my grandson. Sana'y marami ka pang matulungang mga katulad ng apo ko. Napangiti si Christine na wala ng kabang nararamdaman niya dahil hindi naman palagay ng iniisip niyang ugali ng chairman ng mga festejo. Kung sakali mang lokohin ka ng apo ko, sabihin mo sa akin at itatakwil ko na siya sa pamilya ko. Hawak niya ng maganda at matalinong babae. Ano pa bang hahanapin niya sa'yo, hindi ba? Lalong ngumiti si Christine kahit na nahihiya siya. Tinignan niya si Jerry kung natatawa na lang din. Don't worry, Lo. Wala naman akong balak na iwan siya. Sa edad kong ito, ang gusto ko na lang ay mag-settle down at si Christine ang nakikita kong makakasama habang buhay. Nakangiting sabit ni Jericho sa kanyang hinawakan ng kamay ni Christine. Kinabahan naman si Christine. Ang ibig bang sabihin ni Jericho ay handa na siya nitong pakasalan? Hindi niya alam kung dapat pa siyang matuwa o malungkot. Iniisip pa rin niyang pamilya niya. Paano kung gamitin ng mga itong pangalan ng mga festejo? Paano kung masirang imahe niya sa pamilya ng mga festejo nang dahil sa pamilya niya? Kung ganon, may plano na ba kayo magpakasal? Tanong pa ng chairman. Hinahaplos ni Jericho ang kamay ni Christine sa ilalim ng lamesa. Hindi naman makasagot si Christine dahil hindi niya naman alam ang plano ni Jericho. Hindi pa ako nagpo-propose, Lo, sagot ni Jericho. Napapailing na lang sa kanyang chairman. Hanggang ngayon pa rin ba, hindi mo pa binibigyan ng singsing ang magandang doktora na to? Gusto mong mag-settle down pero ayaw mo magbigay ng singsing. Natawang pamilya nila dahil sa sinabi ng chairman. Napapakamot na lang sa batok sa Jericho dahil sa pagiging prangka ni chairman. Anak, singsing na muna bago magplano ng kasal. Nangasar din na saad ng ama ni Jericho sa kanya. Dad, plano ko naman pero hindi pa ngayon. Nanditong girlfriend ko oh. Gusto ko namang i-surprise ang proposal ko sa kanya. Nagtawanan na lang sila dahil tila ba nasisira pa nilang plano ni Jericho. Tipid lang nang umingiti si Christine dahil para bang pinapasong puwet niya dahil nasa kanilang atensyon ang pamilya ni Jericho. Masaya silang kumain ng hapunan habang nagkwekwentuhan. Tahimik naman si Christine dahil tungkol sa business ang usapan nila. Kinakausap naman siya ni Jericho paminsan-minsan para lang hindi siya makaramdam ng boring. Nag-enjoy si Christine na makasamang pamilya ni Jericho. Dahil ipinaramdam kaagad sa kanya na welcome siya. Siya lang naiiba sa kanila dahil lahat sila nito'y into business pero hindi niya ramdaman ang kakaiba siya. Paminsan-minsan tinatanong din siya tungkol sa trabaho niya at namamanghang mga ito sa kanya. Pakaramdam niya ay mas pamilya pa sa kanyang pamilya ni Jericho kaysa sa sarili niyang pamilya. Hindi niya maiwasang hindi mahiya. Paano na lang kung imbitahan ng mga festehong pamilya niya? Para bang gusto niya na lang nalamunin ng lupa dahil sa hiyang nararamdaman niya. Nang matapos silang mag-dinner ay nagpaalam na sila. Thank you for coming in our house, Iha. Sana'y bumalik ka sa susunod. Para makilala ka pa namin at makilala mo rin kami. Isang pamilya na tayo dito. Ayaw ko nahihiya ka pa rin sa akin at sa mga anak ko. Sambit ni Chairman. Opo, Chairman. Pasensya na po. You don't need to say sorry. Ayaw ko lang na hindi ka komportable kapag nandito ka sa amin. Gustong-gusto ka naming makakwentuhan. Tumangot-ngumiti naman si Christine. Aalis na kami, Lo, Dad, Mom. Pagpapaalam ni Jericho sa mga magulang ni Tyler. Mag-ingat kayo, sad ng ina ni Jericho na kinatangulang ni Jericho. Hinawakan niyang kamay ni Christine saka sila lumabas ng mansyon. Pakiramdam ni Christine ay nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib niya. Okay ka lang? Tanong ni Jericho kay Christine. Ngumiti naman si Christine. You have an amazing family, Jericho. Nakakainggit. Honest answer ni Christine. Hindi gaya ng pamilya niya. Nakakaranas siya ng violence kapag hindi niya naibibigay ang gusto ng mga to. Kapag naging asawa na kita, magiging pamilya mo na rin sila. Ngumiti lang si Christine na natiling nasa harapang paningin niya. May problema ba, love? Kanina ko pa napapansin na para bang may gumugulo sa isip mo. Hindi na maiwasang itanong ni Jericho na pumuntong hininga si Christine. Dahil nahihiya akong iharap ka sa pamilya ko. Hindi dahil siya hindi ako proud ni ikaw ang boyfriend ko. Alam mong nangyari sa akin at sa ex-boyfriend ko. Paano kita iharap sa kanila kung gagamitin kanila para sa mga pansarili nilang interest?
They also abused me kapag hindi ko nagagawa ang gusto nila. Sagot niya na hindi tinitingnan si Jericho. Bagal ang patakbo ni Jericho. Hinawakan ni Jericho ang isang kamay ni Christine dahil hindi naman ito kailangan mag-alala. Hindi niya naman iiwan si Christine nang dahil lang siya may pamilya itong manggagamit at abusado. Hindi mo kailangang mahiya. Silang dapat na mahiya dahil sa ugali na meron sila. Kung sakali mang ipitin ka pa rin ng pamilya mo at pilitin ka sa ayaw mong gawin, tawagan mo ko kagad. Huwag kang pangungunahan ng takot, okay? Ngumiti at tumango na lang si Christine. Nagpatuloy ang biyahe nila hanggang sa makarating na sila sa kondo. Inihatid ni Jericho si Christine sa kwarto nito dahil gusto niya na makasiguradong ligtas ito na makakauwi bago siya dumiretso sa penthouse. Thank you for this night, Jericho. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na makilala ang pamilya mo. Ang saya-saya nilang kausap. Nakangiti niyang siyambet. Natutuwa naman si Jericho naging komportable kaagad si Christine sa pamilya niya. Kapag marami kang oras, sumama ka ulit sa akin at bibisita tayo sa kanila. Tumango naman si Christine. Sige na, masyado ng malalim ang gabi. Good night. Hinalikan ni Jericho sa noo si Christine hanggang sa labi nito. Good night, I love you, malambing niyang usal. I love you too, sagot ni Christine. Pumasok na si Christine sa loob ng kondo niya sa kanya sinaradong pintuan. Napapangiti na lang siya sa kanya hinawakan ng mga labi niya. Nandyan ka na pala, kumustang pinuntahan niyo? Napadiretso ng tayo si Christine nang biglang lumabas ng kwartong mami niya. Okay naman po, tipid niyang sagot saka siya nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nakasunod naman sa kanyang ina. Kumain ka na ba? Gusto mo bang ipagluto kita? Hindi na mom, kumain na ako. Huwag niyo nang piliting magtrabaho dahil nagpapalakas ka pa lang. Sagot niya sa kanya hinarap ang kanyang ina. Bakit hindi po kayo natutulog? Gabi na. Hindi kasi ako makatulog anak. Hinihintay ko makauwi ka saka iniisip ko rin ang daddy at ang kuya mo. Napapairap na lang si Christine sa kanya nilampasan ng kanyang ina. Ang hirap sa inyo, sila pa rin ang iniisip nyo. Hindi ba kayo naawa sa sarili nyo? Matagal ka nang sinasakit at alam nila yon pero hindi ka nila kaagad dinala sa ospital. Tapos sila pa rin ang iniisip mo. Nainis na sad ni Christine. Hindi niya alam kung bakit hirap na hirap ang kanyang ina. Ihiwalayan ng asawa nito. Anak, mabait naman ang daddy at ang kuya mo. Kung nasasaktan ka man nila minsan, iniisip lang naman nilang future ng pamilya natin. Future ng pamilya natin? Yun ba talagang iniisip nila? O ang future lang nila? Mommy, wake up! Sumusunod ako sa lahat ng gusto ni daddy noon. Alam mong naging mabuting anak ako sa inyo. Pero ano bang nakuha kong kapalit? Inabuso na ako ni Jayden pero ako pang kailangang umunawa. Ako pang dapat na mag-sorry sa kanya? Pera lang ang mahalaga sa kanila pero kapag wala na akong silbi, para akong basurang itatapon nila at ganun din ang mangyayari sa iyo, mom. Bakit mo pa rin pinipiling manatili kay dad? Is it because of love? Shut that love! May di niyang wika. Nakaalis na siya sa pamilya niya at ayaw niya nang bumalik pa. Maiintindihan mo rin anak balang araw. No, mabilis sa sagot ni Christine. Hindi ko susundan ng mga yapak mo, mommy. Ibang-iba si Jericho kay dad. Festejo is an amazing family. Hindi sila abusado. Hindi sila manggagamit at hindi sila mukhang pera. Pamilyang tingin nila sa akin. Hindi katulad ng pamilya natin. Pamilya lang tingin sa akin kapag may silbi ako. Napapabuntong hininga na lang ang kanyang ina. Hindi naman masisisi na Irene ng anak niya. Masaya siyang hindi to susunod sa yapak niya. Matulog na kayo. Magpahinga ka na't magpalakas. Good night, mom. Kalmado ng wika ni Christine sa kanya hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Nauna na siyang pumasok ng kwarto at nagbihis. Kinabukasan, pumasok na siya ng hospital. Tinuon niyang atensyon niya sa trabaho niya hanggang sa natapos. Uwi ka na ba? Tanong ni Jessa kay Christine nang lumabas nito. Oo, sa admitting section ko na lang hihintayin si Jericho, sagot ni Christine. Labas na muna tayo, hindi na tayo kumakain sa labas. Don't worry, may treat, nakangiting wika ni Jessa. Natawa naman si Christine. Libre mo talaga? Paninigurado pa ni Christine. Oo nga, halika na. Tawagan mo na lang o i-message ang gwapo mong boyfriend. At sabihin, nahihiramin ka na muna namin. Inangkla ni Jessa ang mga kamay niya kay Christine sa kanya ito hinila. Sumunod naman si Christine sa kanila ni Minerva dahil wala naman siyang gagawin. Sumakay na silang tatlo sa sasakyan ni Jessa. Hello love, pupunta ka na ba ng hospital? Umalis na kasi ako kasama si Jessa at Minerva. Gusto nilang kumain kami sa labas. Saan niya nasagutin ni Jericho ang tawag niya? Sure, don't worry. Tawagan mo na lang ako kapag tapos na kayong kumain. Sagot ni Jericho. Binaba naman kaagad ni Christine ang tawag sa kanya tinignan ang mga kaibigan niya na nagpipigil ng tawa. Ikaw ha, ibang-iba na talagang in love.
Pangasar ni Jessa, natawa na lang si Christine. Habang nasa biyahe sila'y nakatingin lang sa labas si Christine. Hindi niya alam kung saan ba ng mga kaibigan niya. Siya dadalhin at makalipas ang halos 1 oras ay huminto rin sila. Nasaan ba tayo? Tanong ni Christine. Relax ka lang, let's go inside. Nauna na naglakad si Jessa. Sumunod lang naman si Christine habang tinitignan niyang paligid nila. Sumakay pa silang 3 ng elevator hanggang sa nakarating sila ng rooftop. Mabilis at tumakbo si Jess at Minerva palabas ng elevator. Hoy! Tawag ni Christine sa mga kaibigan niya. Pero biglang nawala ang mga to. Napatingin si Christine sa harap niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niyang red carpet at ang magandang backdrop. Tiningnan niya ang lalaki na katalikod sa kanya. At nang makilala niya ito, ay bigla na siyang kinabahan.